sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa pagkandili ng mahal na Inang Birheng Maria at sa pangalan ng Apo Conching, maraming salamat po, Ama ko. Magandang umaga po sa tanghaling ito sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid. Kumusta na po ang mga anak ng Diyos? Nagagalak po ba kayong lahat sa araw na ito? Purihin po natin at pasalamatan ang ating Diyos na buhay sa patuloy niyang pagbibigay sa bawat isa sa atin ng karapatan na siya'y ating makilala pa sa habang araw, sa bawat araw na kanyang ipinagkakalob ang buhay sa bawat isa sa atin. Nawa po ang bawat isa inyong ituon ang buong puso't isip nyo, ang inyong kaluluwa, sa pagtalima nyo sa kanyang kalooban. Magkaroon nawa kayo ng pagpapala sa inyong pagtugon dahil sa kadakilaan ng ating buhay na Diyos. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Sino po ba ang mga bago sa araw na ito na ngayon lang po nakapunta? Magpasalamat po kayo sa Ama sapagkat isa kayo sa laksang bilang ng tao na inakay niya upang pagalingin, hindi lamang po ang inyong mga katawan lupa, kung hindi ang inyong mga kaluluwa. Meron po bang nakatanggap na po ba kayo ng biyaya sa ating Ama? Nagtitiwala po kayo sa Kanya na may magagawa siya? Nakahanda po ba kayong maghayag ng kadakilaan ng Ama upang siya'y papurihan at pasalamatan? Sa umaga pong ito, sa atin pong kapatiran Divine Mercy, ang tawagan po ay magandang umaga. Subalit ngayon po ay tanghali na. Kaya sa mga kapatid po namin sa internet, magandang umaga po sa tanghaling ito. At nawarin po, higit pa kayong magalak at magkaroon ng kagaanan ng inyong mga idinudulog sa ating Ama. Tatawag po ako. Bago po tayo mag-umpisa, nakikiusap po kami, pakipatay niyo po ang inyong mga cellphone upang hindi po tayo magkaroon ng distraction sa ating gawain, lalo na po kapag nangungusap na at nagbibigay ng mensahe ang ating mahal na Apo Conching. Pakicheck niyo po ang inyong mga bag at pakipatay niyo po ang inyong cellphone habang kayo'y naririto at hindi pa tapos ang ating gawain. Maraming salamat po. Ngayon po ay tatawag ako ng isang kapatid upang maghayag sa kadakilaan ng Ama. Tatawagan ko po si kapatid Ma'am. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kanyang kabutihan sa ating kapatid. Magandang hapon po sa lahat, lalo na sa mga kay Apo Conching, sa Lord, sa lahat ng mga caps, mga member ng choir, lahat po ng alagad ni Apo. Hindi ko alam na tatawagin ako ni sister. Pero sa umpisa, sa kaalaman po ng mga bago pa lang dito, kasi dati nag-share na po ako. Ako po ay si Mrs. Edralyn, 77 years old, taga Pinaod, pero tubo ng Santa Maria, Ilocosur. Kaya pasensya na po kayo ang pagtatagalog ko kasi pure na Ilocana po ako. Ang parents ko ay pure Ilocano. Noon pong, bago po ako nagpunta rito, ako po ay na-stroke noong 2001. Lahat yata ng mabibigat na sakit ng may stroke ay nasa akin.
nakalimot po ako, hindi ko po kilala ang mga tao, pati ang mga anak ko, mga kaibigan ko, hindi ko po sila kilala. Kaya matagal po na hindi po ako nakakilala ng mga tao sa paligid ko. May sakit din po ako sa puso, enlargement of the heart. Meron din po akong sakit sa ulo. Dapat operahan po ako noon pero hindi po ako pumayag. At noon po hirap na hirap po akong lumakad. Hindi po ako nakalakad sa loob ng 3.5 buwan. Na-hospital po ako ng 4 months, 4 days. Kaya napakatagal ko po sa hospital kasi napakatagal po ang recovery ko kasi 1/2 body dead po ako noon. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Diyos, lalong-lalo na po si Apo Kunti, lahat ng mga alagad noon na nag-asikaso po sa akin kasi nung nagpunta po ako rito, siyam na taon po akong naka-aircon magmula noong na-stroke ako kasi basta umiinit na po ang panahon, sumasakit na po ang aking ulo. Ang gamot lang noon ay nandun ako sa malamig na lugar. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at yung pagpunta ko po rito, napakarami ko pong na damang kaginhawahan dahil sa yung mga nararamdaman ko po noon na sakit, lalo na po yung sakit ng ulo ko, yung enlargement of the heart, wala na po akong enlargement kayo sa heart. Yung bingi ko, yung kaliwang tainga ko po noon, bingi. Dito lang po nagamot. Katapos yung paglalakad ko po, noon dala-dalawa pa ho ang tungkod ko. Pero dahil sa ako ay naakay dito, nandyan yung umakay sa akin dito, si Sister Rosie Julian, ako'y nagpapasalamat at nakarating po ako rito. Kasi magmula po nung nandito ako, napakagaan na po ang katawang ko. Basta kung ako po ay nakapasok na po rito, parang wala na po akong sakit. Ayun po ang aking naradama. Pagkatapos, marami rin pong pagsubok sa akin magmula noong ako'y nandito na. Merong time na ang pinakagrabe siguro na nakuhan ko rito ay noong nag-blackout po ako rito last year. At hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Nung mahimasmasan po ako, noong ako'y hinihilot nga pala. Kasi hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Si Ma'am Beth, wala si Ma'am Beth ngayon, katulong yung isang nurse na kandito na hilot sa akin. Nung imulat ko po ang mata ko, akala ko po ang Lord of Mercy ang nakita ko, pati yung paghipo sa akin, hipo po ng lalaki. Yun nga pala ay si Ma'am Beth. Kaya ako po ay nagpapasalamat at yung pagpunta ko po rito, napakarami ko pong nadama, ginhawa, nagamot yung mga sakit ko. Noon din po nagpunta ako rito, dahil sa ako'y nakatungkod, ako'y nagbanyos ng 9 days. Nakatungkod ako lagi noon. Pagkatapos nung ika-5 araw na ako'y nagbanyos po rito, nakalakad na po ako na walang tungkod sa pamamagitan ng paggagamot sa akin, lalo na si Apo, at araw-araw hinihipo po ako ni Apo rin tsaka yung mga alagad. Kaya napaka swerte ko po at ako'y nakarating dito. At yung mga ngayon lang ako nagpupunta rito, madadama rin po ninyo ang aking nadarama. Yun pa pong pagpupunta ko po rito, dati nagdadasal akong talaga. Pero iba po ang pagdadasal ko nung nakarating po ako rito. Kasi napakarami ko nga pong nadama, nakaginhawahan, nagamot po yung mga sakit ko. Yun na lang pong pilay ko na kasi
matanda na rin po ako kasi magsa-78 na po ako sa August 4. Kaya siguro kasama na yun sa pagtanda ko. Kaya ang hindi ko po makakalimutan na ano pa po yung pagdadasal ko po, kasi nadadala rin po sa amin yung Black Rosary tsaka yung Mama Mary of Fatima. Noon pong nandun kami sa nung ikalimang araw ng Mother of Mama Mary of Fatima, yung pong panganay na anak ko ay umuwi sa amin, pero sila ay nakatira sa Bae. Ngayong umuwi sila, kinuha yung 2 tuta namin. Hindi dapat makunin kasi sa anak kong bunso yon, pero dinala niya. Nung ikalawang gabi, tahol lang mga tao doon sa bahay nila, sa kusina. Tahol daw ng tahol, ayaw huminto sa tahol, lumalala pa. Nga pala nung bumaba ang anak ko, nasusunog yung kalan nila na may tahuring laman ng may tubig siguro noon, pero dahil sa 1:48 na naubos na yung laman ng ng tahure, kaya malapit nang puputok yung kanilang tangke ng gasol. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Lord, at dahil sa Lord na pinagdadasalan ko, tsaka sa lahat ng pagdadasal ko, at ang mga anak ko rin dasalin, ay kaya siguro nung umuwi sila, kaya inuwi yung aso parang mag-warning sa kanila. Kaya kung hindi dahil sa 2 tuta na magdadalawang buwan pa lang, siguro nasunog po sila sa bahay nila. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Lord. Lord, salamat ng maraming salamat, at ilinigtas mo ang mga anak ko sa kapahamakan. Salamat din po, Lord, dahil sa aking pagpunta rito, pagdadasal ko po sa inyo, ako po ay gumaling na kagaya ngayon na nakikita ninyo. Kung hindi lang ako lalakad, siguro na makikita nyo pilay-pilay, hindi ho ninyo alam na stroke po ako, na 1/2 body dead. 4 months, 4 days ko sa ospital noon, at saka ako umuwi. Pero rehabilitate pa ako sa rehabilitation center ng mga 1 year. Kaya salamat, Lord. Salamat po sa lahat po sa inyo, mga caps, mga alagad, lahat ng nandito, mga member ng choir, at lahat ng nagpapacilitate dito sa gawain dito sa magandang dambana na ito. Maraming salamat po, maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Sabi niya po kanina, wala siyang maibabahagi. Nahihiya siya, di doon niya po alam ang sasabihin niya. Pero masurpresa ang Ama kapag ikaw ay tumugon. Siya ang maghalang kumalinga at magdatal kung ano ang marapat, sapagkat ang kahiwagaan niya ay natatamo ng mga anak na masunurin sa Kanya. Napagnilayan niyo po ba yung kanyang pagbabahagi na siya po ay, nung bago pa lang po dito, talaga pong hirap siyang lumakad. May tungkod siya, at yung salita niya, hindi po siya gaano nakapagsasalita. Subalit, pinatotohanan ng Ama sa dakong ito ang pananalig at pagtanggap, pagtitiwala, at tuwiran mong pagpapakababa sa kanyang harapan. Walang imposible. Ang minimithi mo, ipagkakaloob niya, hindi lamang ang kagalingan ng iyong katawan lupa, higit ang kalakasan ng iyong kaluluwa at kapayapaan ng iyong isipan at kapanatagan ng puso. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos sa kanyang kahiwagaan sa ating mga kapatid. Ngayon naman po, ang tatawagin po ay isang kapatid. Nawa po, maibahagi niya ang kanyang mga natanggap na biyaya sa ating Ama na sa edad niya na to, na 95 years old. Heto po siya, malakas, masigla, maliwanag ang isip,
at hindi niyo po mababaanagan ang kanyang edad sa kanyang katauhan. Tinatawagan ko po si Tata Apyong. Palakpakan po natin ang buhay na Isa pong magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapagandahan po mga pasyente. Ako po nagkaroon din ng karamdaman. Ang karamdaman ko po noon, ako po hindi makalakad. Sabi po kay Apo, ano po bang gamot sa aking hindi ako makalakad? Ang sabi po ni Apo, 3 yelo. Ano po yung yelo? Bumili ka ng 1 timba, 1 tabo, bombahan sa puso ng mga alagad. Pagkatapos ibubuhos sa'yo ni Apo Maria. Hindi po si Apo Maria nagbuhos sa akin. Si Apo Ganda. Wala po si Apo Maria sa Batangas. Pitong araw lang po gumaling ako nakapagbisikleta ako. Ang Diyos po talagang mahiwaga. Kaya po kayo kapatid, magtiwala po kayo, sampalataya, manalig, alang imposible sa Panginoon. Galing na galing po kayo. Meron pa pong natitirang sasabihin ako. Meron po kong anak ako sa Mindoro. Sabi ko sa kanya, anak, magpagamot ka na sa apo ko. Anseng, ako kayo nagtitinda. Bibili ka ako ng gamot sa butika. Ang nakain po niya 2 salop. Hindi po siya gumaling. Meron pong gano'n pinagyayabang. Hindi na po siya gumaling. Nagpunta dito sa amin, sa bahay pare. Tatang, samahan mo ako kay apo ko. Anseng, gaganong-ganon, hindi na po makalakad. Pagkatapos po, sinamahan ko. Doon po sa pinto na yun, tumayo po siya ron. Nanalangin po siya ron. Matagal po, mga 15 minuto. Pagkatapos, nung siya manalangin na 15 minuto, naupo po siya rito. Nanalangin din sa Divine Mercy. Pagkatapos po noon, meron po siya nakakita dito, meron po yung anniversary. Tatangay ka, ano ba ka yan? Pesta ba rito? Ba hindi ka ako? Anniversary na Apo Conching. 27 na Oktubre. Meron ba naman na kang taon dumadating? Kukonsing ka kay 2,000. Ba saan ka kumakain nyo? Ano pa sabi? Aba dito ka ako. Wala naman nagkanda sa Apo Conching. Aba hindi ka ako yung mga tao may dala noon. Lumagumaling. Ano ba ka dala tatang? Litsong pabo. Litsong manok. Bibingka. Lahat-lahat dinadala. May kaning ang ganon. Pagkatapos ang beka, sisilong. Abay diyan ka ako magmula hanggang doon. Masisilong ka kahit mainit o malamig. Pagkatapos alam po sa pere. Yung pala tumataya sa weteng. Magmula po noon. Hindi po siya sa Mindoro. Umuwi siya sa Bustos, sa malamig. Meron siyang anak doon Taya po siya ng taya ng taya. Nung dumating na anniversary, nakaharang ako ron. Dito kayo, Kabanatuan, dito kayo, Baliwag, dito. Nakakita ko na dalang lechon. Saka po tingkang malaking gano'n, malaki. Bisag ako ng pera. Mula po kanon, tumataya na ako. Wala pong imposible sa Panginoon. Kaya po kayong mga mananayari yan. Tumaya po kayo, tatama kayo. Basta po naniniwala kayo, yung pong totoo. Tumama po yung 50 lang po, kung may pera, 200 tatayaan niya. Hindi ko na po hahabaan, marami po akong kasunod. Isa pong magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat na nagsipagbahagi at nawa po may napulot kayo kahit katiting upang magdagdag sa lakas ng iyong pananalig.